makinig ka at matuto kasama si Teacher Dada. Masayang araw, batang Pilipino. Tama, ikaw nga. At bilang Pilipino ay nararapat lamang na kilalanin mo ang iyong sarili, pamilya, paaralan, at ang iyong kapaligiran. At lahat ng iyan ay ating pag-aaralan sa ating asignatura. Kamusta mga bata? Ako, si Teacher Dada, ang magdadala sa inyo sa makulay na mundo ng araling panlipunan. At sisiguraduhin na sa ating aralin ay walang maiiwan. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel at tawagin mo na rin sila nanay, si tatay, si ate o kuya. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang napag-usapan natin noong nakaraang leksyon? Tama ka kung ang iyong kasagutan ay ang mga pangyayari sa iyong buhay at ang pagbabago. Ngayong episode na ito, ating tatalakayin muli ang inyong sarili dahil kayo ang bida sa ating mga aralin. Mga bata, maipapakita ako sa inyo. Ano kaya ang laman ng kahon na ito? Silipin natin. Isang bib? Di ba ito ang nilalagay sa sanggol o sa mga bata sa tuwing kumakain? Upang hindi sila madumihan? Dede, dito inilalagay ang kanilang gatas. Medyas ng bata at gloves. Ito ay pangprotekta sa kamay at paa ng bata upang maiwasan nilang matusok ang kanilang sarili ng kanilang kuko. Pacifier. Ito ang ginagawang libangan ng mga bata sa kanilang bibig. Mga bata, ginagamit niyo pa ba ang lahat ng mga ito? Hindi nyo na ito maaaring gamitin dahil ito ay gamit ng mga sanggol. Nagamit nyo din ba ito? Aba, syempre mga bata, nagamit nyo na ito noong kayo ay sanggol pa lamang. Teka mga bata, meron pang mga gamit din dito. Isang damit? Sa tingin nyo, maaari nyo na ba itong magamit? May bola pa mga bata. Kaya ba itong laruin ng sanggol? Kayo, kaya nyo na ba itong laruin? Mahusay mga bata. Ang mga ito ay kagamitan na maaari nang magamit ng batang nasa edad na tulad mo. At para mas maunawaan pa natin ang ating aralin, ay may ibabahagi ako sa inyong maikling kwento. Handa na ba kayo sa ating Arpan Kwentuhan? Halika na at maglakbay! Handa na ba kayo mga bata? Tayo nang magkwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Maupo na at manood at makinig. Maglakbay at matuto sa Arpan Kwentuhan. Ngayon mga bata, mayroon tayong isang kwento tungkol sa isang bata na dadalo ng kaarawan ng kanyang pinsan. Ngunit, ang kanyang damit ay hindi na niya maisuot. Bakit kaya? Halika at ating alamin kung bakit nga ba hindi na niya maisuot ang kanyang damit. Ngunit bago yan, may kinakailangan tayong tandaan sa pakikinig ng kwento. Una, umupo ng maayos at komportable.
Pangalawa, ang mata ay dito lamang ang tingin. Pangatlo, ang tenga ay makikinig lamang kay teacher. Tatandaan natin yan upang mas maunawaan natin at matandaan ang nilalaman ng kwento. Ang blusa at palda ni Janela. Kwento ni Bernadette A. Agustin. Linggo ng umaga, masayang bumangon si Janela. Kaarawan ngayon ng pinsan niyang si Luna. Nagagalak siyang maisuot ang paborito niyang palda at blusa. Pagkatapos maligo, dali-daling nagtungo siya sa kanyang kabinet upang kunin ang paboritong damit. Nang ito ay kanyang isuot, ay hindi na ito magkasya sa kanya. Naitanong niya sa kanyang nanay kung bakit hindi nakasya sa kanya ang blusa at damit. Ang sabi ng kanyang nanay na si Aling Berta kay Janela, habang ikaw ay lumalaki, maraming nagbabago sa iyo. Nagbabago ang iyong mga gamit at pangangailangan. Nagbabago ang sukat ng iyong mga damit, sapatos, at iba pang sariling gamit. Pangalan at petsa ng kapanganakan lang ang hindi nagbabago. Kaya, napagpasyahan ni Janela na iba na lang ang damit na isusuot sa pagdalo sa kaarawan ng kanyang pinsan. Ayan mga bata, pinakinggan niyo bang mabuti ang ating kwento? Sige nga, kung napakinggan niyong mabuti, magtatanong si Teacher Dada. Ano ang pamagat ng ating kwento? Tama ka kung ang iyong kasagutan ay ang blusa at palda ni Janela. Ano naman ang pangalan ng kanyang pinsan na magdiriwang ng kanyang kaarawan? Tama, ang pangalan ng kanyang pinsan ay si Luna. Ano ang naging problema ni Janela? Tama ka kung ang iyong kasagutan ay dahil hindi na magkasya sa kanya ang kanyang paboritong damit. Bakit kaya hindi na magkasya sa kanya ang kanyang damit? Tama ka kung ang iyong kasagutan ay dahil lumalaki na siya. Ikaw, kasya pa rin ba ang iyong mga damit noong ikaw ay maliit pa lamang? Sino ang tinanong ni Janela kung bakit hindi na nagkakasya sa kanya ang kanyang damit? Tama ka kung ang iyong kasagutan ay ang kanyang nanay na si Aling Berta. Ano-ano ang hindi nagbabago sa atin ayon kay Aling Berta? Tama ka kung ang iyong kasagutan ay ang iyong pangalan at ang petsa ng iyong kaarawan. Pero alam nyo ba mga bata, na kapag kayo ay tumungtong na sa tamang edad at magkaroon ng sariling pamilya, ay maaaring mabago ang inyong pangalan. Paano nangyari iyon? Tulad na lamang nangyayari sa inyong nanay. Noong siya ay kinasal sa inyong tatay, kinuha niya ang kanyang apelyido at idinagdag ito sa kanya. Nagustuhan niyo ba mga bata ang ating kwento? Naranasan mo rin ba ang naranasan ni Janela sa kanyang damit? Tulad ni Janela, ikaw din ay lumalaki at maraming nagbabago sa iyo. Katulad na lamang ng iyong pangangailangan. Nagbabago rin ang sukat ng iyong damit, sapatos at iba pang pansariling kagamitan. Naalala niyo pa ba ang ginawa nating popsicle stick puppet mga bata? Tama! Ito ang iginuhit nating bata sa folder. Ang bata na popsicle stick puppet ay hindi lumalaki tulad natin. O tulad ni Janela,
mula sa kwento. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin siya pwedeng bigyan ng bagong damit o forma. Kaya tara na muli sa Arpan Art Fan. Ilabas muli ang ating mga materyales tulad ng malinis na papel, lumang magasin, gunting, lapis o panulat, at pangkulay tulad ng crayon. Sa malinis na papel, isukat ang katawan ng ating bata na popsicle stick puppet. Gamit ang lapis o panulat, sundan ang hugis nito. Sa loob ng hugis, gumuhit ng panibagong itsura ng damit para sa ating popsicle stick puppet. Sunod, gumuhit ng dalawang maliit na parihaba sa balikat na parte ng damit, pati sa bewang na bahagi ng damit. Magpatulong sa mas nakatatanda sa inyo dahil gugupitin na natin ang panibagong damit. Isama nyo ang mga maliit na parihaba, mga bata. Dahil kapag itinapat ang bagong damit sa popsicle stick puppet, itupi lamang ang mga parihaba para ito ay dumikit sa ating puppet. Maaari ring lumang magasin ang gamitin. Kumuha ng makulay na parte ng magasin at dito sundan ang hugis ng katawan ng ating puppet. Huwag kalimutan ang 4 na parihaba. At ayan na, may bagong damit na rin ang ating popsicle stick puppet. Ngayon mga bata, subukin naman natin ang inyong kaalaman kung kayo nga ay natuto sa ating aralin. Pagsunod-sunurin natin ang mga larawan ayon sa pagbabagong nagaganap sa bata. Unang pangkat ng larawan. Mayroon tayo ditong kumakain mag-isa. Mayroon kumakain na sinusubuan ng magulang. At meron ding umiinom ng gatas. Alin kaya rito ang dapat mauna? Tingnan nga natin kung tama ang inyong naiisip. Ang una ay umiinom ng gatas. Kumakain ng may gabay pa ng magulang. At ang huli ay kaya ng kumain mag-isa. Tama ba ang inyong sagot? Mahusay! Narito naman ang pangalawang pangkat ng larawan. Mayroon tayo ditong batang humahakbang, gabay ang magulang. Naglalakad mag-isa at gumagapang. Ano kaya rito ang unang mangyayari sa bata? Tingnan nga natin kung tama ang inyong kasagutan.
Ang una ay batang gumagapang. Pangalawa, naglalakad gabay ang magulang. At ang huli ay nakapaglalakad ng mag-isa. Tama ba ang inyong sagot? Kung tama, mahusay kayo mga bata. Palakpakan nyo nga ang inyong mga sarili. Ang susunod nating gawain ay pagsunod-sunurin natin ang mga larawan ng mga kagamitan ng bata hanggang sa kasalukuyan. Una, dede. Pangalawa, ordinaryong baso. At pangatlo, basong may hawakan. Ano ang pagkakasunod-sunod nito? Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Ang unang ginagamit ng sanggol ay dede. Sumunod ay basong may hawakan. At ang huli naman ay ginagamit ng batang tulad mo, ang ordinaryong baso. Ano ang pagkakasunod-sunod nito? Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Ang ginagamit ng sanggol ay ang pangalawang larawan. Ang susunod naman ay ang ikatlong larawan. At ang ginagamit naman ng batang tulad mo ay ang unang larawan. Mahusay mga bata! Bigyan nyo nga ng ang galing-galing clap ang mga sarili nyo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing-galing ko! Muli ako si Teacher Dada, ang inyong gurong gabay. Hanggang sa susunod nating pagkikita, dito lang yan sa DepEd TV at Arpan, kung saan ang ating aralin ay fun at kung saan ikaw ay hindi maiiwan. Paalam mga bata!